Okay, good morning po sa bawat isa. Yes, hallelujah. This is the first Sunday of the month of August. Just imagine, we're already on the 8th month of the year. Okay, sa scripture reading po natin, please open your Bible with me or follow me sa ating pong monitor. I'll be reading Genesis chapter 20. There are 18 verses in this chapter. Say po, now Abraham moved on from there into the region of Negev and lived between Kadesh and Shur. For a while he stayed in Gerar, and there Abraham said to his wife, "She is my sister." So yan po yung title ng message natin this morning. She is my sister. Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and took her. But God came to Abimelech in a dream one night and said to him, "You are as good as dead because of the woman you have taken. She is a married woman." Now Abimelech had not gone near her, and so he said, "Lord, will you destroy an innocent nation? Did he not say to me, 'She is my sister,' and didn't she say, 'He is my brother'? I have done this with clear conscience and clean hands." Then God said to him in a dream, "Yes, I know you did this with a clear conscience, and so I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. Now return the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not return her, you may be sure that you and all yours will die." Early the next morning, Abimelech summoned all his officials. When he told them all that had happened, they were very much afraid. Then Abimelech called Abraham in and said, "What have you done for us? How have I wronged you that you have brought such great guilt upon me and my kingdom? You have done things to me that should not be done." And Abimelech asked Abraham, "What was your reason for doing this?" And Abraham replied, "I said to myself, 'There's surely no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. Besides, she clearly is my sister, the daughter of my father, though not of my mother, and she became my wife.' And when God had me wander from my father's household, I said to her, 'This is how you can show your love to me. Everywhere we go, say of me, he is my brother.' Then Abimelech brought sheep and cattle and male and female slaves, and then gave to Abraham. And he returned Sarah to his wife to him. And Abimelech said, 'My land is before you. Live wherever you like.' To Sarah he said, 'I am giving your brother 1,000 shekels of silver. This is to cover the offense against you before all who are with you, and you are completely vindicated.' And then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his slave girls, so they could have children again. For the Lord had closed every womb in Abimelech's household because of Abraham's wife, Sarah." Let's pray. Father God, we thank you sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga puso at nang sa ganon aming matanggap ang salita at ang mensahe mo para sa amin ngayong umaga. Kausapin niyo po kami, Panginoon, at ipahayag ang iyong personal na mensahe na magdudulot sa amin ng
paglago, pagbubunga at katatagan sa aming pananampalataya. Father God, cover this place with your holy presence and let your wisdom, O Lord, be abounding, O God, in this place, O God. Lord, samahan niyo po kami and we also rebuke all the distractions that the enemy may lay before us. In the name of Jesus, we destroy all this distraction. And Lord, give us focus and give us, O Lord, the power and the anointing of your Holy Spirit as we meditate on your word. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na naman. Ayan. Amen. So, alam mo na yung dahilan, di ba? Because, ayan, kasi katabi mo ko. Ayan. That's why we are blessed. Of course, the Lord is here and His Spirit is working in our life. As I have said, ang title ng ating message is, She is my sister. Ito po ay statement ni Abraham. And this morning, hindi po ito meant for us to focus on Sarah or Abraham, but what the covenant can provide for us. Ang focus po natin is yung covenant. And what the covenant can provide and give us. I just use this title to give us a good recall para matatak sa ating isipan, not just with Abraham's weakness, lies, or even yung kanyang cleverness or yung kanyang wittiness. Hindi natin para alalahanin yung kanyang mali, yung kanyang kasalanan, but also makita natin how the covenant protected us. Amen? At gusto ko pong bigyan ng pansin that God's covenant is greater than our weakness and sin. Ang covenant po is greater than your weakness, greater than your failures, greater than your sin. In this passage, ma-appreciate po natin yung kapangyarihan ng covenant, ng tipan over our life, over all our undertakings. God's covenant is beyond our fears. It is beyond our failures and sin. We are protected by the covenant from our ignorance. At ito rin po ay makikita natin that there are lots of lessons that we need to learn even under the covenant. Nung tinawag ka ng Panginoon, hindi natapos ang mga pagkakamali at mga pagkukulang natin. Naandon pa din tayo kung minsan sa ating mga gawi. Pero under the covenant, we will appreciate that the power of the covenant has what? Given us the opportunity to be transformed para magkaroon ng pagbabago. Amen po ba? Dito rin makikita natin that the Lord will not tolerate our sins, our own decision makings. Hindi po tinotolerate nito yung ating mga kapalpakan sa buhay because the covenant will not be compromised. Hindi i-compromise ng covenant ang katotohanan, ang kabanalan ng Diyos. The covenant of God provides also an environment for us to grow and mature. That's why napakahalaga na mabasa natin o habang binabasa natin ito, makita natin ito sa liwanag ng covenant. Hindi lamang sa isang separate na pangyayari where Abraham lied, na si Abraham ay nagsinungaling. At kung paanong dumating yung mga bagay na hindi kaaya-aya doon po sa lupain na sinasakop ni Abimelech. Si Abimelech po ay nasa lupain po ng Filisteo. At yan po yung mga katawagan sa mga hari sa kanilang lugar, like Pharaoh. Pag sinabing Pharaoh, automatic, King of Egypt. Pero pag sinabing Abimelech,
He is the ruler of the Philistine land. So, ibig sabihin, yung katransaksyon dito ni Abraham, yung pong kausap dito ni Abraham, ay hindi ho basta-basta tao, kundi may katungkulan at may mataas na posisyon sa lipunan. Napakahalaga na makita natin ito sa liwanag ng covenant, or else we will be misled and we will miss out the important message na kapaloob po dito. Okay, nabanggit ko na to sa inyo, may dalawang nature po ng covenant. When we say covenant, simple lamang, kasunduan, tipan, or sa mas mababaw na pananaw, ito po ay parang kontrata. And in every contract, in every covenant, laging may dalawang partido. There are always two parties. At sa covenant po na pinapasok ng dalawang partido, okay, ay may dalawang nature po. Yung tinatawag na bilateral covenant at saka po unilateral covenant. Okay, what is unilateral covenant? It is, yung bilateral muna. What is bilateral covenant? Coming from the word bi, two. Yung pong ibig sabihin ng bilateral covenant, mayroong tipan, may kasunduan, may pagpapalang nakapaloob doon, at may kondisyon nakapaloob doon. Sa lahat po ng kasunduan, mayroong benepisyo na matatanggap ang parehong partido. Amen po ba? At yung benepisyo na yon, in as much and as long you are abiding doon sa tipan na yon, the benefit is yours. And it's for you to enjoy. Amen po ba? Doon sa bilateral covenant, for these two parties to enjoy, okay, the blessing, the benefits ng covenant na yon, yung dalawang partido pasok doon sa kondisyon. So they have this condition to follow. Parang ikaw yan at saka yung landlord ng bahay na tinitirahan mo, yung owner ng apartment. So habang ikaw ay sumusunod doon sa kasunduan, sa pinirmahan mong kontrata, makakapanatili ka saan? Doon sa tirahan na yon at may enjoy mo yung facilities. Amen po ba? Pero once you break that, sisipain ka paalis. Kasi meron kayong dalawang pinirmahan na kasunduan at ang bawat isa ay merong obligasyon. Yun po yung bilateral covenant. Yun po yung covenant, the nature of that of this covenant, ito po yung covenant ng Mosaic Law sa panahon ni Moses. Okay? Kaya nga po sa panahon ni Moses, ang bayan ng Diyos binigyan ng obligasyon. Kaya nga ang condition doon, if you obey, you will be blessed. Amen. If you disobey, curse will come to you. So merong ibinigay at iniatas na obligasyon sa bayan ng Diyos. Kaya nga meron 10 commandments at marami pa mga kautusan tungkol sa Sabbath, tungkol sa pagpipista, tungkol sa priestly duties, tungkol sa social issues, sa batas ng Diyos. Maraming ibinigay sa kanila. Actually, 613 laws na dapat nilang bigyan ng pansin. So, bilateral covenant. Yung pong unilateral covenant, kakaiba po ito. It has also blessings. It has also benefits. Yes, merong kondisyon, pero sa unilateral covenant, yung isang partido ang kumuha noong kondisyon, at yung isang partido naandun lang siya sa receiving end of what? All the blessings of all the what? Benefits of the covenant. Amen. Kung doon sa bilateral covenant, both parties has the obligations. Doon po sa unilateral covenant, yung isang partido ang kumuha ng kondisyon at yung isang partido naandun siya sa receiving end of all the blessings provided nung covenant na yon. Amen. Ito po yung covenant na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kaya nga si Abraham, lagi siyang nandun sa receiving end ng blessings. And like for example, in this story, si Abraham na yung nagsinungaling, pero nakanino ang pabor ng Diyos? Na kay Abimelech o na kay Abraham? Na kay Abraham. Why? Because God has the obligation
to bless Abraham. Amen. Paano pinagtibay yung covenant na yon? All the covenants in the Bible, lalo na sa kanilang kapanahunan, pinagtitibay ng dugo. Kaya nga kay Abraham at saka sa Panginoon, inutusan ng Panginoon si Abraham na kumuha ng mga iba't ibang animals at hatiin sa dalawa. At ilalagay po yun, sa magkabilang side. Supposed to be, kung ikaw at yung partner mo sa business ay papasok sa tipan, magkahawak kamay kayo, lalakad kayo sa pagitan ng divided or dissected na animals. At habang lumalakad kayo doon, may mutual na namamagitan sa inyo na sinasabi ninyo, if one of you breaks this covenant, matutulad dito sa animal na to. Ibig sabihin, mamamatay. Tama po ba? Or the covenant will be what? Dead already. Okay po? Pero sa kaso ni Abraham, hindi kasama si Abraham na tumawid doon sa mga dissected animals. Sino lamang? Si God. So telling Abraham, pasok ka sa kasunduan, pero lahat ng kondisyon, lahat ng obligasyon sa akin. At ang bahagi mo sa covenant na ito, tatanggapin mo lang ang pagpapala. Amen. Amen po ba? And you know what is the good news? This is the covenant. The nature of the covenant ng new covenant in Jesus Christ. Amen. Ito yung covenant na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo na pinagtibay ng kanyang dugo. Amen. At tinatawag ito na New Covenant. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Pasok tayo doon. If you are in Christ, then you belong to the New Covenant na ang ating role ay naandun tayo sa posisyon receiving all the blessings that Jesus Christ has done for us doon sa cross ng Calvary. Kaya nga later on, tatanggap tayo ng saro at ng tinapay na sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo na nagpatibay ng covenant na ito. Amen po ba? At mas matatag ito. Bakit? Kasi dugo ni Jesus ang nagpatibay dito, hindi blood of animals. So therefore, this new covenant is eternal covenant. Hallelujah. And the blessing of this covenant is not only here on earth, kundi yung blessing nito ay naandun sa eternal life. Eternity, kasama mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggang doon sa ating destinasyon sa Panginoon, naandoon ang bisa ng New Covenant. Hallelujah. Ito po yung New Covenant. Kaya nga, pangalan ng church natin sa Timbao New Covenant Community. Ano yung community? The people. New Covenant Community Church. Amen. At lagi ko nga sinasabi, pag pupunta ako doon, mas biblical yung name nila kaysa sa church natin Amen po ba? May nakita ka bang South City of Christian Bible Church sa Bible? Pero maganda pa rin. May Christian na, may Bible pa. So naintindihan niyo po. Bakit ko ina-explain ito? Kasi mami-misinterpret natin itong istorya sa buhay ni Abraham na ito kung hindi natin naintindihan yung covenant. Sasabihin mo, tinotolerate pala ni God yung kasalanan. Konsentidor pala ang Diyos na pwedeng magbunsod sa'yo na, pwede pala akong magwala, mag-ayahay sa buhay. Naintindihan ninyo? That's why we need to understand this passage in that light ng covenant ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, since we're talking about the covenant, ikaw at ako ay pasok sa tipan na ito. So it is no longer about Abraham and God. We can also relate ourselves, sa istorya na ito. Because like Abraham, we are also under that unilateral covenant. Abrahamic covenant nga lang ang tawag doon, pero sa atin, new covenant. Kaya nga napansin niyo 2 Corinthians 5:17, anong sabi nun? If anyone is in Christ, he is
A new creation. Kaya nga yung saklaw ng New Covenant, lahat ng yung community dyan, pag sinabing community, tao eh. Tama po ba? You can never call a subdivision na community pero wala namang nakatira doon sa subdivision na yun. Kailan nagiging community ang isang subdivision? Because of the people residing in that subdivision, in that village. Tama po ba? So yung community under this new covenant, mga new creation na yon. Hallelujah. And just like Abraham, when God called him, hindi naman pulido agad ang buhay ni Abraham eh. In fact, itong pagsisinungaling na ito, pangalawa na niyang ginawa. This was the second time he lied. Una doon sa Pharaoh. And now dito kay Abimelech. Ibig sabihin, there's room for maturity, there's room for growth. Okay, let's go directly to number 1. Because of this, the covenant is our protection. Ayoko pong maging extreme sa issue na ito. O ma-misinterpret natin ang pangyayaring ito at magkaroon tayo ng maling tugon sa buhay. Hindi ko pong sinasabi na tama ang ginawa ni Abraham na pagsisinungaling. At tama din na magsinungaling din tayo. Hindi po yon. Hindi ko po rin sinasabi, na ito ay nagbibigay ng permiso sa bawat sa atin na gumawa ng mali. Total naman, nasa ilalim tayo ng covenant. Hindi po. Ang punto po dito, ang covenant mismo, ang magsasabi sa atin na may mali tayo. May mali na dapat itama, dapat nating ayusin. And therefore, because of that, the covenant itself will be our protection. Amen. Ito, sinasabi ko po lagi ito, kasi nababanggit nito lagi sa akin ng ate ko. Walang magtatama sa'yo kundi yung nagmamahal sa'yo. Walang magre-rebuke, walang magko-correct sa'yo kundi yung nagmamahal sa'yo. Amen. And therefore, that correction will be your protection. Yung covenant mismo, siya yung magsasabi sa'yo that there is something wrong in our attitude, in our mindset, in our responses sa buhay. Kaya kung mapansin ninyo dito, hindi kinausap ng Diyos si Abraham. Sinabi niya, Abraham, sinungaling ka. Hindi ho. The covenant is understood by Abraham that since he is under the covenant of God, kailangan niyang ayusin ang buhay niya. Kasi yung covenant ang magpapaala-ala lagi sa kanya na kinakailangan lumakad sang-ayon doon sa kanyang ka-covenant. Kaya nga protection ito. Kaya nga kung may nagtutuwid sa pagkakamali mo, kung may nagtatama sa mga palpak mong ginagawa, pasalamat ka. Kasi that act is your protection. And here, covenant of God is our protection. Protection na ibinibigay ng Panginoon. For us, bakit? So that hindi na tayo pa mag-commit ng costly mistakes, more sins, or more costly mistakes. Yung tipong nasa ilalim ka nga ng covenant pero alipin ka naman ng isang habit ng sin, na tipong nag-church ka pero yung buhay mo namumuhay pa rin sa kasalanan and you have no power to overcome it. Nandoon ka pa rin sa paglalasing, nandoon ka pa rin sa pagsusugal, nandoon ka pa rin sa hindi pagpapatawad, nandoon ka pa rin sa droga, nandoon ka pa rin sa kayabangan, kahambugan. Hindi ganon. When you are under the covenant itself will tell you from within. Minsan hindi mo naman kailangang marinig yan sa ibang tao. Alam mo yon because the Spirit of God, together with your spirit, nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos. Amen. At dahil anak ka ng Diyos, that conviction will lead you to righteous life. Hindi ka nagsusumikap magpaka-righteous para ikaw ay maligtas. No. Hindi ka rin nagsusumikap na magpaka-righteous para maging righteous ka. No, you are already righteous by faith. Amen. And contextually kay Abraham, sabi doon, at idineclare na si Abraham, credited to Abraham yung righteousness because he has this faith. He believed. Abraham believed and credited it to him as righteousness. There's no single unrighteous act that can make you unrighteous.
Amen? And there's no righteous act that make you and me more righteous. Amen. Kasi sa simula pa lamang ng covenant, idineclare na ng Panginoon in Jesus Christ na tayo ay righteous. Pero sa process ng ating buhay, binabago ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay may mga kasalanan, kung may mga namamagitan sa atin sa Panginoon, at kung may mga habit o gawi tayo na nakikita nating patuloy at patuloy tayo, i-check natin yung sarili natin. Baka hindi natin lubos na iintindihan kung ano ba talaga yung covenant ng Diyos sa atin. Covenant will protect us from committing more sins and more mistakes in our life. Mga costly mistakes. Covenant also for Abraham was protection from harm. Pinotektahan siya, hindi lamang sa tagpo na ito, sa maraming pagkakataon. Kahit nga noong si Lot na kanyang pamangkin ay binihag, di ba? Anong ginawa ni Abraham? Nirescue niya si Lot. And there's protection from God. Why? Obligasyon ng Diyos sa protektahan siya eh. Amen po ba? Kasi kasama yun sa covenant eh. The covenant will also protect us from our own self. The old self that is always there to bring us down, to burden us, and to bother us. Kaya alam niyo, kapag ka may struggle, be reminded that you're under the new covenant. And that covenant will protect you from carrying many burdens in life. Di ba yun naman ang sabi ni Jesus Christ? Di ba? Yun ang sabi niya. Come to me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. That's part of the covenant. That is part of the covenant. That's why we must be thankful that His covenant is protecting us. Number 2, the covenant provides us an environment to grow and to mature. Kasunod po ito na, yes, Lord, I'm under this new covenant. May mga failures ako, may mga sins ako, pero hindi yun ang katapusan eh. Na you just acknowledge na there's something wrong in your life. Yung covenant will bring you doon sa environment na ikaw ay lumago at mag-mature. Because there are learnings under the new covenant. Amen. May pagkatuto under the new covenant. Remember, these learnings never stop. Hindi natatapos ang pagkatuto. Sa mga seniors, hindi ho natatapos ang pagkatuto. Ngayon nga, ang tindi na ng technology di ba? May mga AI. Ang mga seniors, alam niyo pa po ba yung AI? Sa mga bata, okay, at sa bawat sa atin, ang mga bata learn from the experiences of the elderlies. Sa mga matatanda, hindi natatapos ang ating pagkatuto. Ang daming available resources para ma-improve pa natin yung ating sarili. Amen. Kasi hindi ho natatapos ang pagkatuto. Habang may buhay, may pagkatuto. No one is too old to learn new things. Maraming resources sa internet ngayon, sa social media, na pwedeng makatulong sa atin. Life is full of learnings. And learnings is vital to our maturity. Amen? Hindi ka magmamature kung titigil ka sa pagkatuto. So, napakahalaga ng pagkatuto. And remember this, even in our mistakes, may learnings doon. Sa ating kabiguan, sa ating kahinaan, lagi pong may pagkatuto. In fact, yung ating failures is a contributor or great factor for our maturity. Ibig sabihin, hindi masama magkamali. Basta natuto ka mula sa pagkakamali. Ang mali na nga, hindi ka pa natututo, namumuhay ka pa rin sa mali, ibig sabihin, you are not learning.
And in that sense, tingnan mo, baka hindi talaga ikaw pasok doon sa covenant. Ang nakakalungkot kasi kung minsan, ito na yung problema mo 5, 10 years ago, hanggang ngayon yung pa rin ang problema mo, baka hindi ka natututo. And worse, baka hindi ka talaga doon sa covenant where the Spirit of God is working to transform those people, this community, na under ng new covenant. Amen po ba? That's why God sent His Holy Spirit to teach us, to guide us. Sa mga nanay at tatay, di ba nakakaasar yung paulit-ulit mong sasabihin doon sa anak mo, no, same habits na gusto mong ituwid, nakalampin pa, itinuturo mo na, ngayon may nilalampin na itinuturoan mo pa din, parang nakakainis na yun, di po ba? So there's no maturity. Pero in the covenant, yes, we acknowledge that we have weakness. We fail at times. Pero hindi tumitigil ang pagkatuto. We mature. We grow. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako. Natututo ako sa iyo. Huwag mo sabihin, ikaw kasi yung pagkakamali. Ang hirap kasi noon na you keep on doing things. Lagi mo na lamang pinupuntahan yung ganong klase ng mindset. Lagi ka na lang, di ba, pumupunta sa ganoong gawa. Hindi under the new covenant, mayroon pong pagkatuto. Well, hindi excuse si Abraham. Sabi ko nga, twice siya nagsinungaling. Same na senaryo. Doon nga lang sa king ng Egypt yung una, ikalawa dito sa king ng Filisteo. Pero after this, no mention about Abraham's failures. Why? Natuto siya. In our passage, Abraham lied. Pero gusto kong sabihin sa it is not tolerable, justifiable act. Should not be covered up. Should not be treated as if it was not committed. Mga kapatid, hindi po ganoon sa New Covenant. God, in His part, He is compelled to protect Abraham and Sarah. Abraham, on his part, sa kanyang end part, has the obligation to mature. Nakita niyo po, ang Diyos, ang obligasyon niya, protektahan tayo. Pero tayo na nakapaloob doon, ang obligasyon natin, matuto. Kaya nga, yung ginagalawan nating New Covenant, environment yan, na dapat matuto ka. Nagkamali ka na nga ng pinili na boyfriend Di ba? Sabi mo, Lord, kahit hindi pala mananampalataya, basta mabait. Di ba? Kahit hindi gwapo, basta mabait. Siyempre, lahat ng lalaki, unang ipapakita niya, na mabait sila. Amen? Kung nagkamali ka na nga doon, walang prayer, walang no seeking. Kaya nga maganda yung devotion kanina Ang sabi ni David, aatakihin ba namin yon? Naghintay siya ng go signal sa Panginoon. Nagkamali ka na nga sa pagpili Tapos susunod na pagpili mo ng boyfriend o girlfriend, mali na naman. Tapos hahagulgul ka sa Panginoon. Tapos pantatlo, ganoon pa din. Hindi yung ganoon Tapos isisi mo ibang tao. Hindi po ganoon. It was normal for us to make mistakes and sometimes mga costly yung mistakes. Pero ulitin ko po, malaking factor ng ating maturity, ng ating paglago, yung pagkatuto mula sa ating pagkakamali. Ulitin ko po, there's no question about God's faithfulness to His covenant for you and me. Pero dito makikita natin, may malaking obligasyon si Abraham, may malaking obligasyon tayo na matuto tayo sa pagkakamali natin. We do not condemn mga taong nagkakamali. Amen po ba? Hindi kayo ko-condemn ng Panginoon. Pero ang hinahanap sa iyo ng Panginoon, matuto ka doon sa mga maling na commit mo against Him. Number 3, the last point. The covenant elevated us in good standing for God's glory. Itinaas tayo ng Diyos. Napansin ninyo? Nakakatuwa itong istorya na ito
Sabi ni Abimelech, Lord, inosente ako eh. Clear yung aking conscience. Sabi ni Lord, oo, alam ko, pero kailangan mo isole. Diba? Kailangan mo isole. Actually, ano sabi ng Panginoon? Kaya ako kayo nilapatan ng curse para hindi mo salingin o galawin o magkaroon ka ng sexual relationship kay Sarah. And therefore, that is also protection from God kay Abimelech. Tama po ba? Ang sabi ng Panginoon, kung makikinig ka, okay, ibalik mo. Pero kung hindi, mamamatay ka. So, ganun talaga yung covenant eh. May protection eh. Pero nakakatawa dito, inosente nga siya eh. Diba? Wala nga siyang, ignorante nga siya doon eh. Pero remember this, that's why we need to study the Bible. We need to be deeply rooted sa Word of God. Para hindi tayo maging inosente o ignorante. Para makita natin yung katotohanan. Pero sabi ng Panginoon, tingnan, how the Lord elevated Abraham. Kung tutusin, hari siya. Pwede niyang parusahan si Abraham. Pero ang sabi ng Panginoon, pumunta ka kay Abraham ngayon. Isoli mo yung asawa niya para may panalangin ka niya at pagalingin kayo. How the Lord elevated Abraham sa kanyang sitwasyon. And I believe this is for His glory. Though Abraham committed sin, yet his standing before God did not change. Amen? He was still covered by the covenant. Yes, nagkakamali tayo, pero hindi nababago position mo. You are still that blessed child of God. You are still that highly favored ng biyaya ng Panginoon. Amen? I like what I heard from Reverend Ann last OPM. Prayer are answered because of the relationship we have in Him. Amen po ba? Sinasagot ng Panginoon ang panalangin natin, hindi dahil maganda kang manalangin. Sinasagot ng Panginoon ang panalangin mo, hindi dahil ikaw ay gumagawa ng kung ano-anong mga bagay na alam mo ikalulugod niya. Hindi po, sinasagot ng Diyos ang panalangin mo kasi may kaugnayan ka sa Kanya. Therefore, ang importante, ikaw nakatitiyak na may kaugnayan sa Panginoon. Kaya nga si Abraham, inilagay ng Panginoon sa mas mataas na antas. That even this king of Philistine bowed to him. Ang sabi, ipanalangin mo ako. The authority is still there. The standing is still there. Kaya lang, tandaan natin, when we sin, the relationship, yes, is still there, but the fellowship is definitely affected. Hindi nababago ang relasyon mo sa Panginoon. You are still a child of God, pero yung fellowship mo sa Kanya, yun ang magkakaproblema. Parang sa mag-asawa. Hindi naman na iba yung posisyon nila bilang mag-asawa. They are still married. They are still covered by that covenant ng marriage. Pero pagka nagkakaroon ng kasalanan o problema ang isa't isa, yung kanilang pagsasama naapektuhan. Ganon din yan sa anak at sa magulang. Ganon din yan sa magkakaibigan. Bahagya o minsan lumalala yung hidwaan ng magkaibigan dahil may kasalanang namamagitan. Pero remove that sin, okay, yung ganda, yung halaga na-appreciate. Okay, yung halaga ng kanilang pagiging magkaibigan. Alam niyo, maganda dito, napansin ko lang, hindi inilaglag ng Diyos si Abraham. Hindi niya kinondem si Abraham, hindi niya ipinamuka kay Abimelech na may mali si Abraham. Nakita niyo yun? Hindi sinabi ng Panginoon, yes, inosente ka, ang may kagagawin niyan, yung anak ko. Hindi sinabing ganon. Oo, tama ka. Si Abraham, may tama. Hindi nilaglag ng Panginoon si Abraham eh. Tama po ba? Kaya nga sabi ko, Lord, ay salamat. Diba? Kung may mga kamalian tayo, ini-spare pa rin tayo ng Panginoon sa malalaking kahihiyan. Kaya nga sabi ko, babalik pa rin tayo doon sa unang punto, pinoprotektahan ka ng covenant. Sa ikalawang punto, yung covenant na yun yung magbibigay sa iyo ng learnings at pagkatuto, which is vital to our maturity. And here, makikita natin, ini-elevate pa ng Panginoon yung ating position para sa kanyang kalwalhatian. To the point na sinasabi natin, napaka masagana talaga ng biyaya ng Diyos. Sa kabila ng aking kapalpakan,
Sinasagot niya pa rin yung aking panalangin. Sa kabila ng aking kabiguan, hindi nagbabago ang katapatan niya sa akin. Amen. So sa kahulian, mga kapatid, we need to have a clear understanding first doon sa relasyon natin sa Panginoon. Are you really a child of God? Ipinanganak ka ba talaga sa kaharian ng Diyos? Ikalawa, do you really enjoy this new covenant that has been established by the blood of Jesus? Ikatlo, baka may namamagitan, baka may kasalanan, o baka may immaturity pa din na namamalagi sa isip mo, o baka may mga gawi at landas na paborito mong puntahan. Check natin yan. Ikaapat, kung ikaw talaga ay pasok sa kaugnayan mo sa Panginoon, nandoon ka sa new covenant, hindi natatapos ang pagkatuto. Dumadating ka sa paglago at paglago. Hanggang sa makita mo, God is elevating your life for His glory. Amen. Tayo po'y manalangin. Yes, bow down your heads and let's come to the Lord right now. How appreciative you are. How appreciative are you pagdating sa covenant ng Panginoon sa atin. Or maybe the message that you heard is exposing something na kinakailangan mong itama, something na kinakailangan mong ituwid, something na, alam mo, you need to forsake. Ulitin ko po, mga kapatid, hindi po tinotolerate ng katotohanan ng Diyos ang kabuktutan, kasinungalingan, mga pagkakamali natin. Hindi ititreat siya ng Panginoon as if it did not happen. Minsan, hindi naman talaga tayo binubulaga ng kahihiyan, bunga ng ating katigasan. That's the grace of God. Ni-spare tayo ng Panginoon sa ganung bagay. That's why this covenant is our protection. I don't know kung paano mo nakikita at paano mo ina-appreciate ang tipan na ito ng Diyos sa atin. Hindi naman naging righteous si Abraham because he did well in life. Naging righteous siya, sabi, he believed and credited it to him as righteousness. Alam niyo, mayaman si Abraham, pero hindi siya nagtayo ng malalaking muog, tahanan, o masasabi niyang kanya dito sa mundo. Kundi nakatingin siya doon sa gusali na itinatag ng Diyos. Ibig sabihin, his mindset ay lagi nando sa eternal value ng kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, the covenant is also leading us to that kind of life, elevated life, na yung ating paninindigan, yung ating paglakad, nakatuon doon sa maluwalhating buhay, doon sa eternity na ipinangako ng Diyos sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe mo ngayong umaga na ibinigay niyo sa amin. Nagpapakita, nagpapahayag, Panginoon, na sa ganang amin, wala pong mabuti, wala pong maganda, at walang anumang karakter na ikalulugod mo. Kung kami man ay nagpapatuloy because of the blood of your Son, Jesus, that brought us, O Lord, into the new covenant, Panginoon, where we acknowledge, Lord, na kami doon ay protected, na kami doon ay lumalago, at kami doon, Panginoon, tumataas yung antas ng aming buhay, hindi lamang ng pagkatao, kundi ng aming pananaw. Kaya Lord, wag nawa kami maging short-sighted, na we always interpret situations based on our emotions, based on our perceptions, based on our level of education o yung aming pong living standards, Panginoon. Lord, makita namin yung aming sarili sa liwanag, Panginoon. Lagi sa liwanag ng iyong pong tipan. Lord, totoo po, there's always room for learnings and maturity. Lord, huwag ka pong magsawa. Huwag ka pong magsawa na maglaan ng pagkakataon sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon, na mamuhay, na may kaamuan, kapakumbabaan sa iyo pong banal na harapan. Father, we thank you, God.
For this is all about your faithfulness. This is all about how you see us in Jesus Christ. Lord, hayaan mo na tuloy kaming maging mababa, handa, Panginoon, na magpatuwid, handa na lumago, Panginoon. Kung may mga kasalanan na tinuturo mo sa amin na kailangan naming iwanan at talikuran, tulungan niyo po kami sa gabay ng iyong banal na Spirit to make a decision to stand, O Lord, for your glory. Father, we thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.